nila kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami. Kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi Diretso na natin. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, lo ni mbuanga ka. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, Binabanatan nila si Yusek Atty. Claire Castro kasi hindi sila sanay sa nangyayari ngayon sa PCO. Na kung saan merong Yusek Atty. Claire Castro, hindi sila pinalalagpas. Dati kasi yung mga namumuno dyan, undersecretary, wala akong ginagawa. Takot bumanat ho rito sa mga kalaban ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba dati hindi nyo naman nararamdaman yan? Kilala nyo ba yan? Ako, hindi ko naririnig yan dati. Hindi nga maingay ang pangalan ng PCO eh. Ngayon lang nga narinig yan eh. Ngayon lang umingay yan dahil kay Yusek Atty. Claire Castro. Kaya naninibago sila. Kasi dati wala naman sumusupalpal sa kanila dyan sa loob. Kunin natin. Kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro I do not know, pero definitely sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi sana man yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya? Ng sipon? May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect. Napanood nyo ba yan mga kababayan? Sige, pag-usapan natin. Napanood nyo ba yan si Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraan? Naalala nyo yung nagsuot siya ng na sinasabi kasuotan daw ni Lupin yun. Yung damit na yun, mga kababayan, yun yung sikat na kadalasang sinusuot ng mga kilalang tao, artista, celebrity. No? Kilala yun na pagkataglamig, ang weather sa Amerika ay tag-yelo. Yan ang sinusuot. Napanood nyo ba yun?
Si Pangulong Bongbong Marcos kasi gumawa ng speech kasi doon, nag-privilege speech kasi doon. May tumulo sa ilong niya. Napanood ko yun mga kababayan. Napanood niyo ba yun? Presto nga o napanood ninyo. Maaring nagkaganon, no? Ay, ano yan eh, ano ng katawan niya, wala tayong magagawa. Nakayuko si Pangulong Bongbong Marcos, may binabasa. Tumulo. Ay ako tingin ko na sa weather yun. Sa weather yun. Siguro nabigla yung katawan niya, sobrang lamig nung sa Amerika nung nakaraan. Kasi, kung talagang dahil sa cocaine yan, kaya nangyari sa ilong ni Pangulong Bongbong Marcos yun, di dapat dito nangyayari yun. Habang nag-i-speech siya. Hindi. Dapat dito nangyayari. Meron na ba kayong napanood na si Pangulong Bongbong Marcos nagpi-privilege speech dito, nag-i-statement, nagpe-press con, na habang nagsasalita, may tumulo na sipon sa kanyang ilong? Wala. Kasi kung doon talaga yun, dapat dito nangyayari yun. Kahit tama lang yung klima, doon nangyari. Sa taglamig yun. Hindi mo lang naiisip kasi bobo ka magpaliwanag. Ha? Anga ka lang magpaliwanag. Baka nga mature pa ako mag-isip sa'yo. Kilala ka lang, sikat ka lang, anak ka lang ni Digong. Pero kung bababa ka sa level ko, mag-uusap lang tayo, na tao sa tao na ganito, walang pagka-mayor, baka marami pa akong alam sa'yo. Baka tumamimi ka pa sa akin sa debate. Ha? Baka mas marami pa akong alam sa'yo, baste. Maniwala ka. Nagmumukha ka lang relevant dyan kasi anak ka ni Digong. Kilala ka yung tao. Pero kung bababa ka sa akin, nako, baka kung ano-ano tanongin ko sa'yo. Baka mat lang, baka di ka pa makasagot sa akin. Ha? Baka about math lang, baka about science lang, physics, baka di ka pa makasagot. Gusto mo, di ba tayong math, physics, science? Baka di ka makasagot. Ha? Baka tumamemi ka. Kasi kung talagang doon sa cocaine yan, dito palang nararanasan na ni Pangulong Bongbong yan. At paulit-ulit nangyayari yan. Bakit doon niya lang naranasan? Kasi nga, nung panahon na yung mga kababayan, sobrang lamig. Nakita niyo yung panahon nung nakaraan, di ba?